Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating pagbabasa ng Biblia for the year 2024. At ngayon po ay day 91 ng ating Bible reading at babasahin po natin ang 2 Samuel chapter 7, 8, at 9. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video posting na ito. At paki-like and share po ang posting na ito sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak upang malaman din po at marinig nila ang salita ng Diyos sa araw na ito. Halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. 2 Samuel chapter 7. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Ang tahanan ko yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang Cedar na dapat kong tirhan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa akin roon. Wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad noong una buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Isinaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Pagkatapos ito pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, O Panginoong Yahweh. Subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Wala na akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Napakadakila mo, O Panginoong Yahweh. Wala pa kaming nababalita ang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos. Walang bansang maitutulad sa Israel. Ito'y hinango ninyo sa pagkaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagpakitaan ninyo ng mga kakilakilabot at dakilang bagay para sila'y matulungan. Itinaboy ninyo ang ibang mga bansa at inalis ang kanilang mga Diyos-Diyosan pagdating nila. Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo po ang kanilang Diyos. At ngayon, Panginoong Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Pararangalan ang inyong pangalan ng lahat ng bansa at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na iyong lingkod.
Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy, pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. 2 Samuel chapter 8. Pagkatapos nito, nilusob at nilupig ni David ang mga Filisteo, kaya't natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. Nilupig din niya ang mga Moabita. Pinahilera niya ng pahiga ang mga ito at sa pamamagitan ng isang panukat, nagpapasya siya kung sino ang dapat patayin. Bawat dalawang sukat ay ipinapapatay at ang pangatlong sukat ay pinaliligtas at pinagbabayad ng buwis. Tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ni Haring Rehob ng Soba. Si Hadadezer ay papunta noon sa mga lupain sa baybayin ng Ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupaing iyon. Sa labanang ito'y 1,700 kawal na nakakabayo at 20,000 kawal na lakad ang nabihag ni David. Pinilayan niya ang mga kabayo, maliban sa itinara niyang sapat na bilang para humila ng 100 karwahe. Ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer ng mga taga-Syria buhat sa Damasco ay 22,000. Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram, malapit sa Damasco at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Ang mga pananggang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Marami rin siyang nasamsam na tanso sa Beta at Berotai, mga lungsod ni Hadadezer. Nang mabalitaan ni Haring Toi ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David sapagkat si Hadadezer ay matagal ng kaaway ni Toi. Dinahalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto at tanso. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh, kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig, sa Edom, sa Moab, sa Ammon, sa Philistia at sa Amalek, at bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer, anak ni Rohib na hari ng Soba. Si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng Asin. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Naghari si David sa buong Israel. Ipinatupad niya ang batas at pinairal ang katarungan. Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Zeruias. Si Jehoshaphat naman na anak ni Alihud, ang kalihim ng pamahalaan. Si Zadok naman ang anak ni Ahitob at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Ang tagapagtala at nag-iingat ng lahat ng kasulatan ay si Seraya. Si Benaias na anak ni Joiada ang pinamahala niya sa mga bantay sa Kereteo at Peleteo. Ang mga lalaking anak ni David ay nagsilbi ring mga pari. 2 Samuel chapter 9. Minsay nagtanong si David, meron pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob alang-alang kay Jonathan. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Ziba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Ziba, itinanong siya ng hari, "Ikaw ba si Ziba?" "Ako nga po, mahal na hari," tugon niya. "May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti ayon sa aking pangako sa Diyos," wika ng hari. "Mayroon po, si Mephiboset na anak ni Jonathan. Siya po ay isang lumpo," tugon ni Ziba. "Saan siya naroon?" tanong muli ng hari. "Nasa Lodebar po, nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel," sagot ni Ziba. Si Mephiboset anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang maiharap siya kay David, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Ikaw ba si Mephiboset?" tanong ng hari. "Ako nga po, mahal na hari,"
Sagot naman nito, sinabi ni David, huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para sa iyo alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Nagpatirapang muli si Mephibosheth at sinabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako po'y walang silbi. Tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng inyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin sasalo sa pagkain. Ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Sumagot si Ziba, masusunod po lahat ng inyong utos, kamahalan. At mula nooy kasalo na ni David si Mephibosheth parang tunay na anak niya. Si Mephibosheth ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Ziba ay naglingkod kay Mephibosheth. Kaya't si Mephibosheth na pilay ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating pagbabasa ng Biblia. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking patalangin para sa inyo. Amen at Amen.